Sa mismong araw ng kasal mo, nag-play ka ng isang iskandalosong video. Nung una, akala ng mga kamag-anak at kaibigan mo, ganun ka lang talaga ka-wild. Pero nang tignan nila ng maigi, laking gulat nila nang makita na ang babae sa video ay walang iba kundi ang nobyo mong si Leo Ruyan. At ang lalaki sa video ay hindi ikaw. Habang gulat na gulat ang lahat, doon lang nila napansin na wala pa pala ang nobyang si Leo Ruyan. Sa gitna ng pagtataka ng mga kamag-anak at kaibigan, hawak mo ang mikropono sa isang kamay, at tinawagan mo naman si Leo Ruyan gamit ang kabilang kamay. Hindi niya sinagot ang unang tawag, pero hindi ka sumuko. Tumawag ka ulit. Sa pagkakataong ito, matapos ang ilang ring, sinagot din niya. Dinig na dinig sa kabilang linya ang busina ng mga sasakyan, pati ang mga bisita sa venue. Rinig na rinig ang malakas na ugong ng makina ng kotse. Nagumpisang magbulungan ng mga tao. Bakit nagmamaneho si Leo Ruyan? Tatakasan ba ng senyorita ng pamilya Leo ang sarili niyang kasal? Kalmado kang nagtanong. Nasaan ka? Bakit ka umalis? Naiinis na sumagot si Leo Ruyan. May mahalaga lang akong kailangang asikasuhin. Pwede naman nating ituloy ang engagement party sa ibang araw. Giit mong tanong. Anong mahalagang bagay? Datang mas mahalaga pa sa engagement party natin. Rinig ang galit at inis sa boses ni Leo Ruyan. Mula sa kabilang linya, sabi ng sa ibang araw na lang nagmamaneho ako. Ibababa ko na to. Bigla kang napasigaw sa galit. Sa ibang araw, ganun-ganun na lang ba yun? Paano na ang buong event na to at ang mga bisitang dumayo pa para lang pumunta? Anong tingin mo sa kanila? At ano ang tingin mo sa pamilya tiyan namin? 6 na buwan kong pinaghandaan ng engagement party na to. Tapos isang sabi mo lang ng sa ibang araw, ayos na? Hanggang sa nasabi mo ang mga salitang tuluyang sisira sa sarili mong reputasyon. Sino ang kasama mong itutuloy to? Ako pa ba ang groom? Pagkasabi niya nito, biglang natahimik ang buong paligid. Kahit si Leo Ruyan ay nagulat. Hindi niya mapigil ang mag-isip, ito pa ba yung sunod-sunurang simp na si Chenmo? Chenmo, ano bang pinagsasasabi mo? Gusto mo bang itigil ang kasal na to? Teka lang, baka naman hindi ako ang gustong umatras sa kasal na to. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Kailangan kong pumunta agad sa ospital. Ay naghihintay sa akin doon para iligtas ang buhay niya. Tumawa ka ng patuya. Doktor ka ba? Kapag pumunta ka ba doon, maliligtas mo siya. Sige nga, sabihin mo sa akin. Sino ba ang nakahiga ngayon sa ospital na yan? Mamamatay na ba siya? Hindi ba pwedeng maghintay kahit saglit? Kailangan mo talagang umalis habang ginagawa ang seremonya. Ang mga tao sa ibaba, pati na rin ang pamilya Leo, ay nagtataka. Sa ganitong kaalagang pagkakataon, sino ba ang may ganyang kalakas na karisma? Para pilitin ang kilala sa pagiging malamig at supladang panganay ng pamilya Leo. Na umalis sa mismong oras na ito, at magmaneho pa ng mag-isa papuntang ospital. Pagkatapos noon, narinig nilang sinabi ni Leo Ruyan sa malamig na boses, ang assistant ko, si Yefan. Pagkarinig sa pangalang ito, tuluyang nagkagulo ang mga tao sa paligid. Hindi ba't assistant ni Boss Leo si Yefan? Personal siyang kinuha ni Boss Leo pagka-graduate niya Sabi nila, napakagwapo raw ng Yefan na yan. At sobrang lapit nila sa isa't isa ni Miss Leo. Parang araw silang matalik na mag-af. Saan ka naman nakakita ng mayamang pamilya na may lalaking BFF? Nang makitang nagbubulong-bulungan ng mga tao, hindi na mapakali ang matanda ng pamilya Leo na si Liu Weichin. Agad siyang nagutos ng tao para agawin ang cellphone mo. Sayang lang at nakapaghanda ka na. Gumastos ka lang ng 10 yuan para umupa ng 200 siga na magbabantay sa paligid. Patuloy mong itinanong, ano bang nangyari sa kanya? May sipon at lagnat siya ngayon. Nabundol pa ng bisikleta. Matagal na akong nagdududa sa relasyon ninyong dalawa. Sino ba talaga ang CEO ng pamilya Leo? Kung hamak na assistant lang siya, bakit nagawa mo, ang panganay na senyorita ng pamilya Leo, naiwan ng iyong fiancé? Para lang magkandara pa at magsilbi sa kanya. Chenmo, pwede bang tigilan mo na yung mga patotsyada mo? Hindi ko lang siya assistant, kaibigan ko rin siya. Kapag hindi mo siya nirespeto, hindi mo rin ako nirerespeto. Pagkarinig dito, biglang kumabog ang dibdib mo. Oo nga naman, alam mo ba ang kahihinatnan ng hindi pagrespeto sa assistant na ito? Pagkasira ng pamilya, at malagim na kamatayan, dahil mismo kay Yefan kaya naputo ng maaga ang buhay mo noon. Ngayong nabuhay kang muli, dahan-dahan mong sisirain ang dalawang walang hiyang ito, hanggang sa masira ang kanilang pangalan, at tuluyang kamuhin ang lahat habang buhay. Ang gawin silang sikat ang unang hakbang sa plano mo. Pagdating sa puntong ito, nagpatuloy ka sa pagsasalita, mukhang ang kaibigan mong ito, ay mas mahalaga pa kaysa sa akin na fiancé mo. Kung ganun, mamili ka ngayon, sa aming dalawa ni Yefan. Sino ang pipiliin mo? Hindi inasahan ni Leo Ruyan na sasabihin mo ito, at gigipitin mo siya ng ganito. Sa puso niya, parang kapatid na ang turing niya kay Yefan. Tapos binibigyan mo ng ganyang mali siya ang samahan nila. Sagutin mo ako, sino ang pipiliin mo? Patuloy mo pa rin siyang ginigipit. Lihim na nagkumpara si Leo Ruyan sa kanyang isip. At naisip niyang mas nakakaunawa sa kanya si Yefan. Lahat ng gawin nito ay nagpapasaya sa kanya. Agad siyang napasagot, si Yefan. Pagkasabi nito, nagmamadali niyang binaba ang tawag. At mabilis na pinatakbo ang sasakyan papuntang ospital. Pero pagkasabi niya nito, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang kaba sa dibdib. Para bang may napakahalagang taong tuluyan nang nawala sa kanya. Samantala, lahat ng kamag-anak at kaibigang nanunood, matapos marinig mismo ang desisyon niya, ay wala nang kumampi at nagsalita para sa kanya. Basag na basag ang imahe niya bilang isang perpektong diyosa. Hiyang-hiya ang lola ng pamilya Leo na hindi pa niya naranasan kailanman.
Galit na galit siya sa kapalpakan ni Liu Ruyan. At mas sinisi ka pa sa kawalan mo ng awa, dahil pinalaki mo pa ang gulo sa harap ng napakaraming tao. Agad siyang tumawag ng isang tauhan ng pamilya. Hanapin at iuwi niyo rito ang walang hiyang babaeng yan. Ngayon din, bilis. Kung patay na ang Yefan na yan, pabayaan niyo siya. Pero kung buhay pa, siguruhin niyong tuluyan na siyang masagasaan at mamatay. Sa kabilang banda, nakarating na sa ospital si Liu Ruyan. Suot ang kanyang purong puting wedding dress. Tumatakbo siya sa mga pasilyo ng ospital. Wala pang nakakakita ng isang nobya sa loob ng ospital. Kaya nagtaka at nagbulungan ng lahat kung anong nangyayari. Ilang mga babaeng mahilig sa drama. Ang nag-imbento agad na may nangyaring malagim na aksidente. Siguradong malubha ang kalagayan ng nobyo niya. Baka may taning na ang buhay. At mukhang hindi naaabot ng umaga. Kaya suot ng babae ang kanyang wedding dress. Para makapiling ang lalaki sa huling sandali nito. Dahil sa naisip nila, atat na atat kumuha ng litrato ang ilang babae gamit ang kanilang cellphone. At agad din upload ito sa internet. Sa nakaraang buhay mo, dahil nag-viral at naging usap-usapan ito sa internet. Nang mabunyag ang pagkakakilanlan ninyo, naging katawa-tawa ka habang buhay at tinawag na lalaking pinagtaksilan. Noong nakaraang buhay, matapos takbuhan ni Liu Ruyan ng kasal. Kahit na matinding pinarusahan siya ng pamilya Liu, binalak pang ipapatay si Yefan. Nagbanta pa rin siyang magpapakamatay para lang iligtas ang buhay ng lalaki. At ikaw naman na isang martir, ay pinili pa rin siyang patawarin. Ang pagmamahal mo, ay binaluktot ng mga keyboard warriors para palabasin kang isang masamang mayaman. Nasapilit ang umagaw sa babaeng may mahal ng iba. Ginamit mo ang kapangyarihan ng pamilya mo para gipitin ang pamilya Liu. At pilitin silang ipakasal sa iyo ang anak nila. Ikaw ang Samaire sa relasyon ni Liu Ruyan at Yefan. Habang si Yefan, parang bida sa nobela na patuloy na lumalaban sa buhay. Kahit na masakit, kahit labag sa loob niya, si Liu Ruyan pa rin ang mahal niya. At palagi lang siyang nakaantabay sa tabi nito. Sa paningin ng lahat, ikaw ang pinakamasamang kontrabida sa kwentong ito. Alam ni Liu Ruyan ang lahat ng to. Pero kahit minsan, hindi kanya pinagtanggol. Mas inisip pa niyang protektahan ang pangalan ni Yefan. Wala ka man lang halaga sa kanya. At ngayon, dito sa mismong araw ng kasal, hawak mo ang mikropono, at seryosong nagsalita sa harap ng mga bisita. Dahil nakapili na ang panganay ng pamilya Liu, magpaparayan ako. Hindi man alam ni Liu Weichin kung ano ang sasabihin mo. Pero nakutuban na niyang may hindi magandang mangyayari. Kaya gagawin niya ang lahat, mapigilan ka lang sa pagsasalita. Pilit niyang iginayak ang mahina at matanda na niyang katawan. Lumapit sa entablado para pigilan ka, at pilit na sinabing, Shenmo, kung may problema man, pag-usapan natin to ng tayo-tayo lang. Bata pa si Ruyan, marami pa siyang hindi naiintindihan kaya siya nagkamali. Kami na ang baalang pangaralan siya. Bumaba ka na dyan, akin na ang mikropono. Tiningnan mo si Liu Weichin. Ang babaeng ilang taon mo ring tinawag na lola. At hindi mo maiwasang matulala habang inaalala ang nakaraan. Matagal nang kakaunti ang miyembro ng pamilya Chen. Bago ka pa man ipanganak, sunod na pumanaw ang iyong lolo at lola. Noong high school ka naman, na-aksidente at namatay ang mga magulang mo. Kaya sa laki ng pamilya at negosyo ng mga Chen, ikaw na lang mag-isa ang natirang nagtataguyod nito. Noong mga panahong iyon, ang pamilya Liu ang nagparamdam sa iyo ng kalinga at pagmamahal. Pero ang hindi mo alam, may nakatagong motibo pala sila. Ang totoo, gusto lang nilang angkinin ang buong yaman ng pamilya Chen. Ngayong nabigyan ka ng pagkakataong mabuhay ulit, hindi mo nahahayaang maulit pa ang nakaraan. Madam Liu, Liu ang apelyido mo, siya ang apelyido ko. Kaya paano ninyo nasabing magkapamilya tayo? Wala nang gawin ng apo ninyo ang kanyang desisyon. Hindi na ako ang mapapangasawa niya, kundi si Yefan. At ngayon, bilang pinuno ng pamilya Chen, kinakausap ko kayo ng formal. Nang makita ni Liu Weichin na hindi gumana ang pagpapaawa niya, desperado siyang napatingin sa lalaking nasa entablado. Humarap ka naman sa mga bisita na may bakas ng paghingi ng paumanhin, at sinabi, Paumanhin sa inyong lahat, kahit na napakaabala ninyo, naglaan pa rin kayo ng oras para dumalo sa engagement party ko. Pero nauwi lang pala ito sa isang kaiyahiyang eksena. Gaya nga ng sinabi ko, hindi ako magiging hadlang sa kaligayahan ng iba, dahil may iba na palang nilalaman ng puso ng panganay ng pamilya Liu. Hindi ko galing mangagaw ng pag-ibig ng iba, kaya simula sa araw na ito, pinapawalang bisa ko na ang engagement namin ni Liu Ruyan. Pagkasabi nito, hindi malaman kung saan humugot ng lakas ng loob ang dati mong biyenan na si Chinhai. Para diretsong sumugod sa entablado, at galit na galit kang pinigilang kanselahin ang kasal. Hindi ako papayag. Shenmo, wala kang karapatang magdesisyon ng ganito. Ginoong Chin, anong rason mo para hindi pumayag? Nakapili na ang anak ninyo, at sumama na siya sa taong mahal niya. Anong gusto ninyong gawin ko? Gusto niyo bang magpadala ako ng mga tauhan para hulihin at ikulong ang anak ninyo? Ang paggawa ng immoral at iligal na bagay, ay hindi gagawin ng pamilya Chen. At hindi rin yan ang itinuro sa akin ng pamilya ko. Ang mga salitang ito ay tahasang pananampal sa dangal ng pamilya Liu. Na parang sinasabing walang pangaral ang kanilang pamilya, at walang kahihiyan ng pinalaki nilang anak. Namumula sa galit ang mukha ni Chinhai at nagpatuloy sa pagsasalita. Shenmo, siguradong hindi lang alam ni Ruyan, na ang ibubunga ng ginawa niya ay ang pagkansela ng engagement ninyo. Kung alam lang sana niya, paniguradong babalik siya, kaya parang awa mo na, bigyan mo pa siya ng isang pagkakataon. Sa kabila ng pagmamakaawa ni Chinhai, ngumiti ka ng may pangungot siya at dahan-daang umiling. Ginoong Chin, paano mo nasabing hindi ko siya binigyan ng pagkakataon?
Siya mismo ang sumire sa sarili niyang landas. Nakalimutan mo na ba yung video bago magsimula ang kasal? Malinaw na matagal nang may kalokohang ginagawa ang anak mo at si Yefan sa likod ko. Ano pa ang silbi ng pagtutol mo? Ang bago mong manugang ay nakarati pa ngayon sa ospital. Tingin ko mas mabuting asikasuhin mo muna siya. Siya nga pala, Madam Leo. Maghahanap pa rin ba ng manugang na makikitira sa inyo ang ikatlong henerasyon ng pamilya nyo? Kung ganoon nga, sana sinabi nyo agad. Di sana maaga pa lang, umatras na ako. Para hindi na umabot sa ganitong kalaking gulo. Hindi inasahan ng mga bisitang naroroon. Na magiging ganito kakalmado. Ramdam na ramdam talaga ang aura mo bilang isang hari. Paano kaya hahayaan ni Chinhai na makawala ang ganitong kagaling na manugang? Pilit pa rin siyang gumagawa ng paraan. Lumapit siya sa tabi mo at bumulong. Chen Mo, ganyan talaga ang mga kasal sa mayayamang pamilya. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Ilang taon din naging kayo ni Ruyan. Hindi pwedeng iiwan mo na lang siya basta-basta pagkatapos mo siyang pakanabangan. Naguluhan lang siya sa bugso ng damdamin. Patawarin mo na sana siya. Kapag pinakasalan mo siya, parang nakuha mo na rin ang kalahati ng yaman ng pamilya Leo. Alang-alang sa pinagsamahan nyo at sa yamang ito. Kalimutan na natin ang tungkol sa pagpapawalang bisa ng kasal, ha? Naisip mo sa sarili mo. Kinain ba ng aso ang utak nitong dati mong ginan? Umabot na sa ganito ang lahat. Gusto pa niyang tiisin mo ang pandidiri mo. Isa pa, hanggang ngayon, wala pa ring nangyayari sa inyo ni Leo Ruyan. Bukod sa mga yakap at halik, wala na kayong ibang ginawa. Minsan ka na nilang niloko at ginawang tanga. Pero hindi na yun mauulit pa. Maraming pera ang pamilya Chen. Hindi namin kailangan ng limos ng pamilya Liu nyo. Kaya sakto, i-aanunsyo ko na ang ikalawang bagay ngayon din. Simula sa araw na ito, hindi na magiging business partner ng pamilya Chen ang pamilya Liu. Pagkatapos ng mga kasalukuyan nating proyekto, wala na tayong pipirmahang bagong kontrata sa pamilya Liu. Dahil dito, hindi lang si Chinhai ang natulala, pati si Liu Weichin ay nanghina sa gulat at halos hindi na makatayo. Sa sobrang pagkabigla at inis, bigla na lang hinimitay si Liu Weichin at bumagsak sa sahig. Bilis, dalhin niyo sa ospital ang matanda. Nagmamadaling ay nalalayan ng pamilya Liu si Liu Weichin. At inilabas na siya mula roon. Nang makita ito ni Chinhai, naiinis siyang napailing at sumunod na ring umalis. Habang ikaw naman ay naiwan para asikasuhin ng mga bisita. Nang makaalis na ang lahat sa lalim ng gabi, nawala na ang ingay. Naging tahimik na ulit ang bahay ng mga Chen. Pero sa likod ng katahimikang ito, may nagbabadyang matinding emosyon. Bumalik kayo ni Shen Yuchu sa sala. Umiinom kayong dalawa ng mainit na tsaa para mahimasmasan. At parehong walang kibo-kibo. Para bang isang rosa sa gitna ng taglagas si Shen Yuchu. Kahit hindi masyadong napapansin, may taglay pa rin siyang ganda na nakakaakit. Kung si Liu Ruyan ay isang malamig at puting lotus sa yelo. Si Shen Yuchu naman ay mas mukhang isang itim na rosas. Mas matanda sa iyo ng 3 o 4 na taon si Shen Yuchu. Hindi pa katagalan nang ampunin siya ng pamilya Chen. Nang mabuntis na sa iyo ang mama mo. Kahit na dumating ka sa pamilya Chen, hindi nila itinaboy o pinabayaan si Shen Yuchu kahit na isa siyang ampon. Pinalaki pa rin nila siya na parang sarili nilang kadugo. Sa huli, si Shen Yuchu ang unang nagsalita at bumasag sa katahimikan. Chen Mo, talaga bang papalampasin mo na lang to? Ang kapal ng mukha ni Liu Ruyan na gawin yan sa'yo. Hindi ko talaga to matanggap. Paano niya nagawang baliwalain at tapakan ng totoong pagmamahal mo sa kanya? Habang nagsasalita, hindi na napigilan ni Shen Yuchu ang tuluyang umiyak. Ngayon, hindi mo na rin pinilit magpanggap na parang wala lang sa'yo ang lahat. Nawalan ka ng lakas at napasanda na lang ng lupaypay sa upuan. Blanko ang mga mata mo, punong-puno ng lungkot, kawalan ng pag-asa, at pighati. Hindi ka pa rin makapaniwala, mula nang mabuhay ka ulit hanggang ngayon. Hindi ka pa rin makapaniwala na kayang gawin sa'yo ni Liu Ruyan ang ganitong klaseng pananakit. Ang kahihiyan na dulot ng pagtakas niya sa kasal ay simula pa lang. Ang mga tiniis mo ay higit pa sa nangyari ngayong araw. Lalo na noong nakaraang 10 taon nang para ipaghiganti ni Liu Ruyan si Yefan. Ay binugbog ka nila hanggang sa makomatose ka. Pinakalma mo siya at sinabing, "Ate, hindi pa natatapos dito ang lahat. Pangalawa lang sa problema natin si Liu Ruyan. Babayaran ko ang buong pamilya Liu sa mga ginawa niya." Sa tingin mo, para sa isang babae, ano ang pinakamahalaga? Hindi na hinintay pa ang sagot ni Shen Yuchu. At nagpatuloy ka sa pagsasalita. Ngayong araw, direktang inilabas ko ang mga litrato ng panloloko ni Liu Ruyan. At ibinulgar ko ito sa lahat. Kahit na, madamay man ako sa paghihiganting ito. Sisiguraduhin kong habang buhay, hindi na makakapag-asawa pa ng sino mang mayaman si Liu Ruyan. Panigurado, hindi papayag ang pamilya Liu na magsama sila ni Yefan. Hindi na natin kailangan pang kumilos. Ang pamilya Liu na mismo ang tatapos sa kanilang dalawa. Ang kailangan na lang nating harapin ay ang pamilya Liu. Titiyakin kong malulugmok sa impyerno ang pamilya nila. Nanggigigil mong sinabi habang hawak ng mahigpit ang baso ng tsaa. Mababaka sa iyong mga mata ang puot ng isang mabangis na lobo. Nauhaw na uhaw sa dugo. Hindi pa kailanman nakita ni Shen Yuchu ang ganitong reaksyon mula sa iyo. Para bang, naging ibang tao ka na sa paningin niya. Sige, Chen Mo, nandito lang ako, palagi kitang susuportahan. Ang pamilya Chen ang magiging sandalan mo. Sama-sama nating paniningilin sila ng 10 beses pa. Lumapit sa iyo si Shen Yuchu. At hinaplos ang iyong noo. Tulad lang ng ginagawa niya noong mga bata pa kayo. Tinitigin mo ang mukha niyang matagal mo ng pinangungulilaan. Noong nakaraang buhay mo, matapos ng makomatose. Araw-araw kang inalagaan ni Shen Yuchu.
Siya mismo ang nagpapalit ng posisyon mo at nagmamasahe sa iyo. Ibinubulong niya sa iyong tenga ang lahat ng mga nangyayari sa labas. At sa huli, palagi niyang hinahaplos ang iyong ulo. Hindi mo napigilan ang sarili mo, tumayo ka at mahigpit na niyakap si Shen Yuchu. Wala kang ideya noon, kung saan dinala ni Liu Ruyan si Shen Yuchu, at kung ano ang naging kahinatnan niya. Hanggang sa huling hininga mo, pinagsisihan mo kung bakit minahal mo pa si Liu Ruyan. At hinayaan mo siyang saktan ng sarili mong pamilya. Ipinangako mo sa sarili mo. Sa buhay na ito, ang kaisa-isang taong hindi mo pwedeng biguin ay si Shen Yuchu. Ibinaba mo ang ulo mo sa may leeg ni Shen Yuchu. Nasenggot ang pamilyar niyang amoy. Tuluyan ka nang bumigay dahil sa pakiramdam na muli siyang makapiling. At humagulgol ka ng malakas. Nabigla si Shen Yuchu sa biglaan mong pagyakap. Nanigas ang kanyang buong katawan. Lumipas na ang maraming taon mula nang lumaki kayo at hindi na kayo muling nagyakap. Lalo pat, halos si Shen Yuchu na ang nagpalaki sa'yo. Mula pagkabata, palagi ka nang nakabuntot sa kanya. Hanggang sa lumaki ka at makilala si Liu Ruyan. At dahil kay Liu Ruyan, unti-unti mong nilayuan si Shen Yuchu. Nang marinig ni Shen Yuchu ang pagiyak mo, inakala niyang hindi mo pa rin kayang pakawalan si Liu Ruyan. Kumirat ang puso niya at niyakap ka pabalik. Hinaplos niya ang likod ng ulo mo, tulad ng ginagawa niya noong bata ka pa, upang patahanan ang kanyang iyaking nakababatang kapatid. Umiyak ka ng buong puso, at inilabas ang lahat ng bigat at sakit na naipon sa dibdib mo. Pagkatapos ay gaman ng husto ang pakiramdam mo, at bumalik ang iyong sigla. Ate, magpahinga ka na ng maaga. Pagpasok natin sa kumpanya bukas, marami pa tayong aayusin. Pagkasabi mo nito, naglakad ka palabas. Saan ka pupunta? Gabi na lalabas ka pa ba? Tanong ni Shen Yuchu. Pupunta lang ako sandali sa bahay kasal. May mga gamit lang akong kailangang bawiin. Mga naiwang gamit yon ni na mama at papa. Hindi pwedeng maiwan yon kay Liu Ruyan. Paliwanag mo, nang malamang hindi ka lalabas para balikan si Liu Ruyan. Wala nang ibang sinabi pa si Shen Yuchu. Nagpatawag siya ng tauhan para ihatid ka palabas ng bahay ng pamilya Chen. Pagkaalis mo, malamig na napasanggal si Shen Yuchu. Pamilya Liu, oras na para magtuos tayo. Hindi lang puro ganda si Shen Yuchu. Sa edad na 22, na kaya niyang itaguyod ang pamilya Chen. At napanatili niyang matatag ang pamilya. Sapat na iyon para patunayan ang galing niya. Kung hindi mo lang sana siya kinonsinti sa nakaraan mong buhay. At hindi mo sana inagaw ang kapangyarihan ni Shen Yuchu. Paano sana makakamkam ng pamilya Liu ang negosyo ng pamilya Chen? Na naging dahilan pa para ipadukot si Shen Yuchu ni Liu Ruyan. Ang Tianhai Pavilion ay isang exclusive village na project ng pamilya Liu. At dito mismo nakatayo ang bahay na para sana sa inyong mag-asawa ni Liu Ruyan. Binuksan mo ang pinto, at diretsong pumasok sa loob ng bilya. Habang nakatingin sa pamilyar pero tila kakaibang kwartong ito, halo-halo ang emosyong nararamdaman mo. At unti-unting bumalat ang matinding lungkot sa puso mo. Sa totoo lang, plano mo sanang sa lumang mansyon ng pamilya Chen na lang kayo tumira pagkatapos ninyong makasal. Pero hindi pumayag si Liu Ruyan. Hindi niya raw kasi gusto ang disenyo ng lumang mansyon. At sakto namang natapos na ang binubuong village na ito ng pamilya Liu. Kaya ipinilit ni Liu Ruyan na dito mo na lang bilhin ang magiging bahay ninyo. Ang bilyang ito, ang pinakamagandang bahay sa buong Tianhai Pavilion, na nagkakahalaga ng 150 milyon. At dahil na rin sa pangunguna mong bumili dito, biglang sumigla at nabuhay muli ang noipaloding bentahan ng mga bahay nila. Ang mga mayayaman mong kaibigan, ay nagsunuran na rin bumili ng bahay dito. Siyempre, sino ba namang ayaw na maging malapit sa pamilya Chen? Alaunan, gumastos ka pa ng 50 milyon para sa pagpaparenovate. Ang buong disenyo nito ay ibini sa lahat ng mga gusto ni Liu Ruyan. Kalahating taon nang inabot ng renovation. At ikaw mismo ang nagbantay at nagasikaso sa buong proseso. Ang naisip mo kasi, ito na ang lugar kung saan kayo titira habang buhay. Kaya hindi pwedeng magkaroon kahit titing na mali. Pero sa huli, si Yefan lang pala ang makikinabang ng lahat ng ito. Nang ma-paralyze at ma-comatose ka, ibinalik ka ni Liu Ruyan sa lumang mansyon ng pamilya Chen. At ang bahay na ito ay ibinigay niya kay Yefan. Siguro nga, gusto lang talagang ibigay ni Liu Ruyan ang bahay na ito kay Yefan. Kaya gumawa siya ng paraan para tuluyan kang mapalayas. Hindi mo kasi alam na matapos kang ma-comatose, ang bahay na mismong ikaw ang naghirap na ipatayo at pagandahin. Naging love nest na ba ito ni Liu Ruyan at Yefan? May ginawa ba silang kababuyan sa mismong kama ng kasal mo? Ito rin ang dahilan kung bakit sumabog sa matinding galit si Shen Yuchu. Nagsama siya ng mga tauhan para sugurin sila, at binugbog nila si Yefan hanggang sa mabaldado ang buong katawan nito. Pero ito rin ang nagdala ng malagim na kamatayan kay Shen Yuchu. Nang maisip mo ang lahat ng ito, parang hinihiwa ng kutsilyo ang puso mo sa sobrang sakit. Biglang may bumulwak na sariwang dugo mula sa bibig mo. Tumalsik ang pulang-pulang dugo sa malinis at puting carpet sa sala.